Good morning, ma'am. I'm Sean Ernest Sebastian, and I'll be your student nurse for today. So, I'll be doing po is hot compress para maganda po yung blood circulation niyo po. Ma'am, may I know po what is your name po? Tisha Aguila po. Ilan taon na po kayo? 20 po. Birthday po? September 21 po. Check ko lang po yung ano niyo po. Okay po. So, now we'll be doing a hand hygiene. And wear gloves if necessary. So now we'll provide the privacy for the patient. So ma'am, i-assess ko po muna yung skin niyo. Ma'am, pwede mo po kayong hawakan. Based naman po sa skin niya guys, wala po kayong skin breakdown or redness po. So now, i-prepare na po natin yung gamit na iyanin sa patient. So now na nag-gather na po natin yung equipments natin, is magpa-place naman po ako ng underpad. If ever man po magka-leakage yung gauze natin po, is masasapo nito ng underpad. So na po is i-check po muna natin yung temperature ng hot compress if ikakayanin po ba ng patient or not. So based naman po sa temperature ng hot compress po natin is kakayanin naman po natin. Ngayon po is ikakabit na po natin. So every 5 minutes po is kailangan po natin i-check if ever man pong merong redness or skin breakdowns. Now the 20 minutes is already done. Tatanggalin na po natin yung hot compress. I-assess ko po muna kanya. So based naman po sa ano niyo po is normal naman po siya and wala po siyang redness. Wala naman po ba kayong nararamdaman sa ano yung po kanina? Okay. So, 20 minutes is already done po. Ma'am, tanggalin ko na po yung ano niya, yung hot compress. Assess ko po muna. Ang pang-assessing naman po is no redness and skin infection po. Nasa ko po. Tanggalin ko na rin po. Good morning, ma'am. So, ang gagawin po naman natin ngayon is mag-apply po ako ng cold compress sa ankle niyo po. So, ang purpose po natin kung ba't po tayo mag-cold compress sa ankle niyo po is para ma-check po natin if may swelling po yung ano nyo, yung ankle nyo, or skin irritation po. Okay lang po ba yun?
Ma'am, pwede ko ba kayong kuha na? Okay, good. So po ngayon is mag-perform po tayo ng hand hygiene and gloves po if necessary. So now I'm going to prepare the cold compress. So ngayon naman po is mag-add po tayo ng pillow para naka-elevate po yung paa ng patient. So ma'am, pwede po pakitaas ng paa niyo po. And now po is mag-add din naman po tayo ng underpad. Ma'am, pwede po ipataas ng paa niyo po. So, bago po natin i-apply sa patient, is i-test po na natin yung temperature ng cold compress. Okay. Durable naman po siya. So, ma'am, mag-apply na po ako. So, the 20 minutes is already done po. And, ma'am, tatanggalin ko na po yung cold compress po. I-assess ko po muna. So, based po sa ano ma'am is wala naman pong skin irritation or swelling. So ma'am, tanggalin ko na po yung mga ano po. Ma'am, pwede mong pataas. Pataas po ulit. So ma'am, may mga naramdaman po ba kayo sakit kanina? Okay po, ma'am. Okay, that's for all today, ma'am. Thank you po. Good day. I am Sean Ernest Sebastian, and I'll perform postmortem care. This is done to prepare the body after death with dignity and respect, and prevent decomposition and follow cultural institutional protocols. Now, let's gather the equipments. Next is to provide privacy for the patient. Now let's perform hand hygiene and gloving. So after natin mag hand hygiene and gloving, magsa-start na po tayo ng postmortem care.
So now we'll be putting name tags para hindi po magkaroon ng misinformation sa patient. So, maglalagay po tayo ng pangalawang name tag para yun nga po, para hindi po magkaroon ng misinformation sa patient. So ngayon naman po is magtatanggal na po tayo ng gloves and mag-hand hygiene. Now na natapos na po tayo sa hand hygiene, kailangan po natin ilagay.